Ito, good day mga boss. Meron tayong gagawin ngayon, isang Samsung UE32T for 300 EG. And then, yung problema niya, saksak ko lang. Ito yung power. Ano pa yun? Yun o. Meron siyang power. Nag-oscillate naman siya pero walang display. Okay rin yung backlight niya. Pero wala po siyang picture. So, ibig sabihin niya, DC-DC Protect. So, very common. So, narinig natin yung kanyang startup sounds. Yun o. Okay yung backlight niya. So, panilisyo to. Pero, check pa rin natin. Buksan natin to. So, ito. Nabuksan na po natin. So, ito yung kanyang mainboard. Hybrid board na to. Sama na lahat. Power supply, mainboard, at saka yung kanyang timing hindi pala. So, dito pala yung kanyang top board. Dito pala yung kanyang timing control, no? DC-DC at saka ito. Level shifter lang pala. Ayun. So, very common to. Samsung panel lang yung gamit. So, very common to na ang problema is yung kanyang clock signal. So, ititrace lang natin dito kung asang bandang side yung may problema. Kung ano yung dahilan, bakit siya nagpo-protect. So, ititest muna natin yung voltahe nito. Malamang walang supply yung BGH, BGL natin ito. Ang meron lang nito is yung 1.8, 3.3 at saka BE natin na 12 volts. So, balik lang tayo kung matest natin isang side yung may problema. Ayan. So, ito, continue tayo mga boss, no? So, bali, chinik natin yung kanyang resistance. Yung nakuha natin problema is yung linya ng CKB2 and CKBB2. So, ito yung kanyang linya sa may itong sa may right side natin. So, ito naman yung sa mga hindi pa naka-encounter ng ganito. Ito yung kanyang label, Yan. Yung mga bilog-bilog dito, yung mga bilog-bilog na yan. Yung label niyan is andito. Dito nakalagay. Ayan. So, ito yung kanyang CKB lines. ASG monitor, CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2. Then, dito naman sa kabilang side, yan, kung basihan mo ng resistance reading, connecta mo dito, matitrace mo yung linya ng CKB line na papasok naman sa may left side natin. So, pansin nyo, may cutting na dyan, di ba? So, dito, ito yung kanyang linya na chinik natin kanina. Ito yung CKB1, CKBB1. So, CKB2, CKBB2, chinik natin ng resistance reading yan. May nasukat tayong reading na 501.5 yung kanyang resistance ang sukat natin dito, ohms, 501.5 ohms. Tapos, dito naman sa may kabilang side, tinest natin is 500.1 na yan. 500.9 ba yun? Or 500.1. So, yung reading natin is 500.9 nata yun. Ohms. So, medyo mababa yung side dito. Dito medyo mataas. So, ibig sabihin yan, kung saang side yung may pinakamababang resistance na masukat natin na leak, yun yung may problema. So, dito na line. Yan. So, natin? Zoom in. So, dito, ito yung CKB1 tapos CKBB1. So, yung problema is CKB2, CKBB2. So, yun yung kinat natin muna pero andito yung problema, dapat i-cut na po natin lahat yan. So, cut natin lahat yan. Tapos, itong STBP, STB ba yun? STBP nga pala. Yung STBP, yun siya pagitang isang linya. So, kinat natin yung STBP natin na linya. So, bali, 5 linya yung kinat natin, Ayan, CKB1, CKB2, CKB1, CKB2, and STBP. Yan, nakaka-cut na po yan. Cut na po yan, Nakaka-cut na po yan. Tapos, pag ito, nagkakaroon ng fine line, so lagyan po natin ng 1K resistor to. Itong papasok sa my source scope natin. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na linya. Ayan, kasi yung CKB2 natin, 2 linya na papasok sa my source scope. Tapos yung naman, CKBB2, CKB2, CKB1, CKB2, CKB2 and CKBB2, 2 linya po yung papasok sa my source scope natin. So, check natin ngayon kung kakaroon ba ng fine line yung unit natin. Kasi nawala na po yung reading dito na nasukat natin kanina sa my CKB2 and CKB2 na 501.5 ohms. So, nawala na siya matapos natin makat yung papasok yung CKB lines na papasok sa may dito sa may left side natin. So, test natin kung makaka-display ba yung unit natin.
Kasi nawala na yung ano niya, leak. Ayun, no? So, meron na siyang display. Labas na po yung kanyang smart logo. Yan. So, tingnan natin dito. Tayin natin saglit para lumabas yung display niya. Kung meron po siyang fine lines, pagdudugtungin po natin yung mga CKV lines na papasok sa may panel. Then, 1K resistor to ground. So far, wala naman siyang fine lines, oh. Yan. Goods naman yung kanyang screen. So, wala po siyang fine lines. So, pwede lagyan natin ng 1K resistor to ground, pwede na rin hindi. Pag makinis naman yung kanyang panel. Ayan, oh. So, anong reason kung bakit dinali natin yung katabi niyang CKB1 at CKB1? Makakatabi kasi yung linya na yan. Kung hindi mo kakat yung natirang CKB lines, yun lang yung CKB2 at saka CKB2. Di ba nakakaroon na ng leak yung CKB2 natin? So, makakatabi po lang linya na yan, kalaunan, magiging leak na po yung katabing linya niya. So, meron ako na experience nito, isang linggo lang. Bali yung kinat natin is yung CKB2 na linya. Tapos pares, pagkatapos ng isang linggo, bumalik yung unit natin. So, yung kabilang yung katabi na namang linya yung nagkakaroon ng leak. So, bali kung magbaback job to or babalik yung itong problema, siguro matatapos na yung short killer natin, no? Short killer natin to para magamit pa natin ulit. So, ito naman kabila, okay pa naman yan. Baka sakaling yung kabila naman yung magka-problema, basta hindi lang same na linya. Kung dito si CKB2 yung may problema, dito naman sa kabila si CKB1, pwede pa yan. Cutting kabilaan. Pero kung both side, same line yung may problema, is kung hindi siya makuha sa may short killer, ano na yan, tapo na yan. Ito natin magagawa dyan, no? So, ito so far so good. So, hindi na siguro natin nilagyan na 1K resistor to ground to kasi makinis naman yung kanyang panel. Wala namang problema. Smooth. Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. And sana kahit pa may nakuha kayo listing ginawa ngayon, no? May God be with us always and this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye.